natin mga kapatid na si Nicodemo ay paningin na tagasunod ng Panginoon. Kaya nga kapag kinakausap niya ang Panginoon, pumupunta siya ng gabi upang walang makakita. Dahil tandaan natin, si Nicodemo ay Hudyo. Pero ganun pa ba, alam natin ang kwento na sa bandang dulo ng buhay ni Nicodemo ay pinagkaloob niya ang kanyang buong sarili upang maging tagasunod ng Panginoon. At sa ating Ebanghelyo na pakinggan sa araw na ito, isa po marahil ito sa pinakaalam natin versikulo sa Ebanghelyo. Marahil makulang na verse ito sa Bible. At ano po yun? Yung John 3:16. At ano pong nababanggit dito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapaalala sa atin sa araw na ito ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos wagas. Pero aminin natin mga kapatid, may mga pagkakataon na sa sobrang laki at wagas ng pag-ibig ng Diyos, ito ay hindi natin tunay na maunawaan. Dahil sa sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos, may mga pagkakataon na hindi natin ito maintindihan. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling misteryo. At ang misteryo na ito, hindi man natin tunay na maunawaan, hindi man natin mahawakan, hindi man natin makita, ngunit alam natin, ito'y napakalaki. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, sa patuloy natin pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, hindi man natin puro maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Mamahal. At sa kalakihan ng pag-ibig ng Diyos, ano ang sinabi sa atin? Ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisa anak. At sa pagkakaloob sa atin ng nag-iisa anak ng Diyos, patuloy mo pinapaalala sa atin na ang pag-ibig ay pagbibigay. Ibig ko, ang pag-ibig, pagbibigay, walang pag-ibig o walang nagmamahal na hindi nagbibigay. At ang Diyos nagbigay dahil sa kanyang pag-ibig. Pero ano ang binigay ng Diyos? Hindi lang yung kakaramon, hindi lang yung tira-tirahan, hindi lang yung maliit. Pagkos ang binigay ng Diyos ay yung pinaka-espesyal, yung pinaka-maganda. At yun ay walang iba, kundi ang kanyang nag-iisa anak. Dahil ang pag-ibig, kapag nagbibigay, hindi maliit, kundi yung pinaka-maganda at pinaka-espesyal. Kaya ganyan ang pag-ibig ng Diyos, nagbibigay ng buo-buo, ng pinakamaganda at pinaka-espesyal. Kaya nga, kung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, malaki, espesyal, pinakamaganda sa lahat, ano ang hamon para sa atin? Nandun ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Meron may mga pagkakataon, kahit alam natin na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, minsan mas pinipili pa natin mamuhay sa kadiliman. Di ba yan ang sinasabi sa Ebanghelyo? May mga pagkakataon na pinaparamdam ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Pero minsan pinapanihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Bakit? Dahil mas pinipili pa rin natin mamuhay sa kadiliman. Pero mga kapatid, kung tatanggapin natin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, dapat
sa kadiliman, kundi mabuhay sa kaliwanagan. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin natin, mahal ko ang mahal ng Pong Jesus Nazareno. Hindi natin pwedeng sabihin, araw-araw naman ako magsisimba. Hindi natin pwedeng sabihin, araw-araw naman ako nagdadasal. At sa pamamagitan yun, pinaparamdam ko ang pagmamahal ko sa Diyos. Pero ang buhay naman natin, buhay sa kadiliman. Kasama ng pag-ibig na ipinaramdam ng Diyos. Kaya nga, kung mahal natin ang Diyos, kung mahal natin ang mahal ng Jesus Nazareno, dapat ang buhay natin, buhay na nabubuhay sa liwanag. Kung ang buhay natin ay buhay ng pag-ibig at nagmamahal, kailan ba kailangan ng buhay sa liwanag? Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating madaling misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos, wagas, malaki, kahit hindi natin ito nakukuhawa. Kahit hindi natin ito nakukuhawa, alam natin na nandiyan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa atin ng kanyang dugo at nag-uusap na natin sa Jesus. At kung gaano din natin namahal ng Diyos, kagaya ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, ang aming sa atin ng Jesus, huwag mabuhay sa kadiliman, kundi mabuhay sa kaliwanagan. Ang tunay ng pag-ibig, hindi nabubuhay sa kasalanan, kundi ang tunay ng pag-ibig nabubuhay sa mabuti